Hi po guys, so ngayon guys nandito naman tayo sa kabundukan ngayon dito sa aming pinagsasakahan at pinagtataniman ng mais. So ngayon guys, dala ko po yung itak kasi baka may ahas, may taga tayo ng ano guys, may laban tayo guys. So dito tayo guys, mangunguha tayo ng boko o niyog. Medyo masukal kasi itong dinadaanan ko guys, kaya kailangan po natin ng pang protection na itak o palang. So ngayon guys, medyo tas-tas po yung niyog, so aakyatin natin guys. Ayusin natin ang konti ating camera. Ayan guys, so kailangan pa natin papakita ang niyog kasi hirap kasi guys pag wala tayong cameraman guys. So ayan po guys, so aakyat tayo sa niyog na iyan para kukuha tayo ng kahit isang bunga lamang para makainom tayo ng tubig at makakain natin yung laman guys. So manood lang kayo guys. Ito guys, hi po guys. Ay, ito guys, nakakuha na tayo ng boko guys. Ito niyog, bata na niyog. So buksan na natin para makainom tayo ng tubig guys. Medyo mahirap yung dinadaanan ko guys. Inakyatan ko. Pumutok guys. Ayan po guys, butas na guys oh. Medyo marami yung tubig guys. Hindi natin maubos. Yan guys, nasira na yung itak ko guys. Sira na kasi yan guys eh. Ayan guys. Medyo bata pa po yung nakuha natin guys. Yan guys. Walang kalaman-laman guys. Sobrang bata pa guys. So wala tayong pangkayod ng laman. So gagawa tayo ng paraan guys. Ito guys, itong katawan ng puno ng mais, ito po yung gagawin natin pangkayod ng niyog guys. Ayan po guys, yan po ang laman ng niyog. Medyo bata pa po siya guys.
Tapos ito guys, itong pinagkukuhaan natin ng niyog, kapag kayo dyan, pag mangunguha kayo ng niyog, pagkatapos nyo mabiyak nito, itong katawan niya, pagkatapos pag mabiyak nyo na guys, ang gagawin nyo, huwag nyong iganyan paglagay sa lupa, huwag nyong patihaya, kasi pag malalagyan yan ng tubig dyan sa gitna, yan ang iitlogan ng lamok. Kaya pag kailangan natin, pag magkuha tayo ng niyog, bibiakin natin ng ganito yung buko niya. Pag ilalagay natin sa lupa, kailangan nakabaliktad na kaganyan guys, para hindi siya malalagyan ng tubig sa gitna, para hindi siya ang maging dahilan kaya maging marami ang mga lamok. Kasi po pag ginanito mo, pag malalagyan niya ng tubig dyan ang iitlogan ng lamok guys. Kaya pag ako guys, pag kumain ako ng ganito, pinagbaliktad ko yung buko, kasi para malayo tayo sa mga lamok. Kasi pag pinapakaya mo yung yung pinapahiga mo yung niyog, malalagyan niya ng tubig dyan sa ulan, yan ang titirhan ng lamok o iitlogan. So guys, tapos na tayong uminom at kumain guys, so papakita ko sa inyo yan guys. So ginanito ko po paglagay yung mga shield ng ating kinakainan na niyog guys, para hindi titirhan ng lamok guys, at saka hindi rin siya malalagyan ng tubig guys. So ayan guys, kaya po guys, kayo dyan pag maraming mga ganyan sa kapaligiran nyo o dyan sa ilalim ng bahay nyo, kasi ginagamit din yan ng panggatong, huwag nyong pahihigain sa paglagay siya guys, baliktarin nyo ang paglagay, para yung ano niya, yung anong tawag dyan, sa Bisaya ang bagol, nasa ilalim, para hindi siya malalagyan ng tubig guys, para hindi siya matitirhan ng lamok. So guys, hanggang dito lang tayo sa ating video ito guys, sa ating pagbablog, kasi tanghali na, magtatanim pa ako ng mani. Uuwi pa ako, itatanim ko yung mani doon, kasi inutusan ako ng aking ama ng pagtanim. Kaninang umaga nagtatanim ako ng mani, so babalikan ko naman ngayong mga alas 3. So uwi muna ako ngayon, hanggang dito lang ang ating video, kasi magpapakain pa ako ng baboy guys. So hanggang dito lang po guys, maraming salamat po guys. Ito kasi yung buhay natin dito sa probinsya, kailangan natin magtrabaho para makakain tayo guys. So hanggang dito lang po tayo guys. God bless you po sa inyo. Thank you po, salamat, at shout out ako sa lahat ng aking mga followers dyan, sa aking mga viewers, at sa aking mga likers dyan. Shout out ako sa lahat dyan, lalo na sa mga vlogger dyan na katulad ko. Shout out ako sa inyong lahat, at shout out din ako kay Mamita. So maraming salamat po Mamita sa pag-monetize mo sa akin, at sa pag chat mo sa akin, na kapag may nalilituhan ako at may tatanong ako, may matatanungan ako, dahil nandyan ka Mamita. So sobrang bait mo Mamita, sana biyayaan ka ng Diyos at tulungan ka lagi kung saan ka pupunta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po, thank you so much. Hanggang dito lang po.